Hello, isang pagpalang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Praise the Lord, andito na naman tayo sa ating pag-aaral bago tayo magsimula ng ating mga maghapon. At ang ating devotion po for this morning ay pinamagatan po nating A Father to Follow. At ang verse po natin ay mula sa 2 Chronicles chapter 17 verse 4. Simulan natin sa verse 3, sabi po. Now the Lord was with Jehoshaphat because he walked in the former ways of his father David. He did not seek the Baals, but sought the God of his father and walked in his commandments and not according to the acts of Israel. Amen. Sabi po dito sa devotion sa Our Daily Bread, when I think of my father, I think of this saying, he didn't tell me how to live. He lived and he let me watch him do it. During my youth, I watched my dad walk with God. He participated in Sunday morning church services, taught an adult Bible study class, helped with counting the offering, and served as a deacon. Outside of church, he faithfully defended the gospel and read his Bible. I saw him express his love for the Lord through outward actions. Asa, king of Judah, modeled devotion to God for a season in his life. In 2 Chronicles chapter 14 verse 2, sabi po, Asa reigns in Judah. Asa reigns what was good and right in the eyes of the Lord his God. Amen. He removed the idols from his kingdom, restored the altar of the Lord, and led the people into a covenant with God. Sa 2 Chronicles chapter 15 verse 8 to 12, ang sabi po, And when Asa heard these words and the prophecy of Oded the prophet, he took courage and removed the abominable idols from all the land of Judah and Benjamin, and from the cities which he had taken in the mountains of Ephraim. And he restored the altar of the Lord that was before the vestibule of the Lord. Then he gathered all Judah and Benjamin, and those who dwelt with them from Ephraim, Manasseh, and Simeon, for they came over to him in great numbers from Israel, when they saw that the Lord his God was with him. And they offered to the Lord at that time 700 bulls and 7,000 sheep from the spoil that they had brought. 12. Then they entered into a covenant to seek the Lord God of their fathers with all their heart and with all their soul. Amen. Asa's son Jehoshaphat carried on his legacy by seeking the God of his father and walking in his commandments. Yun nga po yung nabasa natin sa 1 Chronicles chapter 17 verse 4 kanina na po. Jehoshaphat purged the land of idol worship in verse 6 and sent out priests and Levites to teach God's law in all the cities of Judah in verses 7 to 9. So basahin po natin sa 2 Chronicles chapter 17 verses 6 to 9. And his heart took delight in the ways of the Lord. Moreover, he removed the high places and wooden images from Judah. Also in the third year of his reign, he sent his leaders, Ben-Hail, Obadiah, Zechariah, Nathaniel, and Micaiah, to teach in the cities of Judah. And with them he sent the Levite Shemaiah, Nethaniah, Zebadiah, Ashael, Shemiramoth, Jehonathan, Adonijah, Tobijah, and Tobadonijah, the Levites, and with them Elishana and Jehoram the priest. Verse 9, So they taught in Judah and had the book of the law of the Lord with them. They went throughout all the cities of Judah and taught the people. Amen. Jehoshaphat's reign resembled that of his father. He faithfully honored Asa's godly example. Yet even more important, Jehoshaphat's heart took delight in the ways of the Lord, yung nabasa po natin kanina sa verse 6. Today, if you are looking for a father to follow, remember your heavenly Father and take delight in his ways. We honor God's name when we call him our Father and live like his son. Amen. Napakaganda po ng ating devotion po. Ano po? Yung author po natin dito sa Our Daily Bread. Ang naaalala niya sa papa niya nung kanyang kabataan, hindi siya tinuruan ng papa niya na ito ang gawin mo, ito ang hindi mo dapat gawin, kundi pinakita sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin by example, Kasi meron pong mga magulang na magsasabi sa iyo ng do's and don'ts, pero sila mismo hindi nila ginagawa, So yung ating author, yun yung nakita niya sa papa niya na pinakita sa kanya by example. So yung nais niyang ituro sa anak niya, pinamuhay niya talaga, So, nung kabataan niya, nakikita niya yung papa niya na talagang lumalakad sa kalooban ng Panginoon.
nagpa-participate siya sa church services, nagtuturo siya ng BS, nagbibilang siya ng offerings at deacon siya sa simbahan. At sa labas naman ng simbahan, nagpapahayag siya ng gospel at nagbabasa siya ng Biblia So nakita niya yung pinakitang pagmamahal ng tatay niya sa Panginoon through his actions So ganun din po si Asa, King of Judah during his time naging devoted po siya sa Panginoon So this time po ang Israel po ay nahati sa dalawa. Yung tribe of Judah at Benjamin nasa Kingdom of Judah at ang natira sa Kingdom of Israel yung 10 tribes So ngayon, yung Israel po, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Namuhay sila sa idolatry, ganyan, yung 10 tribes. Pero yung Judah po, yung 2 tribes, na tribe ni Judah at ni Benjamin, sumusunod sila sa Panginoon. Sa pangunguna po ng kanilang hari, si Asa. Sunod siya sa Panginoon, inalis niya yung mga idols sa Kingdom of Judah, ibinalik niya yung altar ng Panginoon, ni-restore niya, pinayos niya ulit. At pinangunahan niya yung mga tao sa kanilang covenant sa Panginoon. Nung humalili sa kanya yung anak niya na si Jehoshaphat, ganun din yung ginawa ni Jehoshaphat. Kung ano yung nakita niya sa tatay niya, yun din yung kanyang ginawa. Sumunod siya sa utos ng Diyos, inalis niya din yung mga idols sa Judah, at pinakalat niya yung mga pari, yung mga Levites. Pinakalat niya na magturo sa mga syudad sa Judah ng salita ng Diyos. Dala-dala nila yung Torah or yung Book of Law na sinulat ni Moses. Yung mga pari na mismo, yun ang sinugo ni Jehoshaphat na magturo sa mga tao. So, kung ano yung nakita niyang example ng kanyang tatay, yun din ang kanyang ginawa. So, napakagandang lesson po ito sa mga tatay, yung kung tayo po ay mga mananampalataya at meron tayong mga anak, hindi po sapat na sasabihin lang natin sa kanila kung ano yung mga dapat at hindi nila dapat gawin. Actually, applicable po ito both parents, hindi lang naman sa mga tatay. Though ang mga tatay kasi, kung merong father ang family, siya talaga ang accountable na mag-lead sa kanyang buong pamilya sa pagpupuri sa Diyos. So, susuportahan siya ng kanyang asawa bilang siya ang head of the family. So, sa mga tatay, napakahalaga po na ipapakita nyo sa mga anak ninyo kung ano yung dapat nilang gawin. Kailangan makita nila sa inyo yung mga tinuturo nila. Hindi lang sa salita na dapat kang mag-pray, dapat kang magbasa ng salita ng Diyos, dapat kang maging faithful sa pag-attend ng mga gawain, dapat kang magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi lang puro salita, kundi ipakita po natin sa gawa. We should lead by example. At sa mga anak naman po, karamihan sa yung mga pag-aaral ngayon, yung mga nagiging mga pariwara na mga youth, especially yung mga male, ang isa sa mga reason is wala silang father figure nang lumalaki sila, Naghahanap sila ng father figure na magtuturo sa kanila ng mga bagay-bagay, yung mga kailangan nila para makasurvive sa buhay, So since wala silang father figure, ang nakuha nilang habit is yung sa mga kaibigan nila na mga pariwara din or sa mga kakilala nila na hindi rin maganda ang mga habits, yun yung nakuha nila. So napakahalaga po na magkaroon tayo ng father figure sa ating buhay. And purihin ng Diyos kasi kahit wala po tayong tatay dito sa lupa, meron po tayong ama na nasa langit. So kung wala po tayong tatay or sa mga mothers, na mga single parent, hindi po limitasyon na hindi physically present ang kanilang tatay, kung humiwalay man, iniwan man kayo ng tatay or namatay na yung kanyang father, hindi po yun hadlang kasi meron po tayong tatay sa langit, i-honor natin yung kanyang salita, sundin natin yung kanyang kalooban, sundin natin yung ipinakitang example din ng kanyang anak, na ang ating Panginoong Hesus nga po. So, kung ano yung kalooban ng ama, yun ang ginawa ng kanyang anak. So, tayo din, kung ano yung kalooban ng ama, yun din ang sundin natin, gayahin natin yung halimbawa na ginawa ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, naaalala ko din po ang papa ko. Though ang papa ko ay hindi mananampalataya, yung kanyang pag-uugali ay talagang masasabi ko, purihin ng Diyos na isa siyang mabuting tao. At napakaganda ng halimbawa na ipinakita niya sa amin patungkol sa humility. Ito lagi kong na i-share din, na iti-testimony. Humility and forgiveness. Na dati akala namin parang mahina siya,
parang uto-uto siya, parang gano'n. Kasi lagi na lang siya nagpapatawad kahit paulit-ulit siyang ginagawa ng masama. Sige lang siya patawad 'pag lumapit sa kanya, "Sige, okey lang." Ta's uulitin na naman, yung gano'n. So, parang kami na yung nagagalit. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, maging mga kapatid ko, ano po, do'n namin na-appreciate yung napakagandang example na ipinakita niya sa amin. Dahil mismo sa harapan namin ginagawa sa kanya yung pananakit sa kanya at pambabastos. Ano po, kung ipinakita niya sa amin is yung naghuhuramentado siya, nagwawala siya, yung ang makikipagpatayan, ganyan. Eh, maaaring gano'n din kami, ano po. Pero salamat sa Diyos dahil napakaganda nung ipinakita niyang example. Na-a-adapt din namin, lalo nung naging Kristiyano kami. Mas naging madali sa amin yung pagsunod dun sa halimbawa na ipinakita niya, ano po. At purihin din ng Panginoon sa buhay ng aking mother na kung ano yung naging desisyon ng aming papa, kahit na hindi siya sang-ayon, nagpapasakop siya, ano po, "Ay, yun ang sabi ng tatay niyo, eh, ano natin, sundin natin. Ayun ang desisyon ng papa niyo, sundin natin." So, ganun yung suportahan nilang dalawa. Kaya, as parents, na kung nais din natin na sumunod sila sa Panginoon, nais nating maging maayos ang paglilingkod nila sa Panginoon, napakahalaga po na ipakita natin sa kanila through actions, ano po, hindi lang by words. At katulad nga po ng nabanggit ko kanina, kung wala man silang father figure, ah, ang mother, pwede siyang maging father figure din po dito po sa ano po, sa lupa. Pwede rin siyang maging father figure na, sumusunod sa kalooban ng Ama, ano po. Hindi naman po, ah kumbaga kakulangan talaga na wala siyang tatay, ano po, kasi unang-una meron po nga po tayong tatay na nasa langit, ano po, ang ating Diyos. At kung sa mga nanay po na walang partner, ano po, itinuro na po ng Panginoon kung ano yung mga dapat gawin, anong dapat nating ituro sa ating mga anak dito sa kanyang salita sa Biblia. So, ituro din po natin sa ating mga anak, ano po, bilang tayo ang tumatayong father figure, ituro din po natin sa mga anak natin, ano po, ang salita ng Diyos. At ang ama, 'pag nakilala nila ang Ama natin na nasa langit, yun ang magsisilbing tatay nila na kanilang susundin, ano po, or gagayahin. At, lalong-lalo na 'pag nakita nila kung papaano lumakad ang ating Panginoong Hesus or papaanong namuhay ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo. So, yun po yung pinaka-ultimate na, maituturo natin sa kanila, ano po, to have faith in God, to follow Him, and to follow Jesus' example, ano po. Let's say andiyan nga po ang tatay natin tapos hindi naman siya godly, ano po. So, alam naman natin na hindi natin dapat pamarisan iyon. So, ang susundin natin, ang ultimate authority pa rin sa buhay natin ay ang ating Amang nasa langit, ano po. So, siya pa rin yung ating susundin. So, purihin ng Diyos kasi, whether our fathers are physically present or ah, absent man po sila sa ating buhay, we have a father to follow, ano po, at yun ang ating Amang nasa langit. So, praise the Lord. Maraming salamat po sa inyong panonood. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, purihin ka sa inyong mga salita. Salamat po sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, that we have a loving Father, Panginoon. We have a Father na siya naming ultimate example sa langit, Panginoon. At salamat po sa mga tatay namin, Panginoon, na siyang nagsisilbing model namin, Panginoon, dito sa mundo. Nawa sila po ay pagpalain ninyo, pakaingatan, palakasin po, at nawa po sila man ay maging devoted, Panginoon. Kung hindi pa po sila nakakakilala sa Panginoon, sila po ay makakilala sa inyo upang maidagdag po sa turo nila sa amin, Panginoon, ang pamumuhay ng naaayon sa inyong kalooban. Ganon din, Panginoon, sa mga tatay na mananampalataya na patuloy nyo rin po silang gamitin, Panginoon, na modelo, Panginoon, sa kanilang mga anak. Maituro nila ang tamang landas, Panginoon, through your words, Panginoon, at maisa pamuhay po nila. Mai-lead nila ang kanilang mga anak by example, maging ang kanilang mga anak sa iglesia, Panginoon. At sa mga iba naman pong anak ninyo na wala pong mga father figure dito sa lupa, Panginoon, na mabigyan niyo po ng katatagan ang kanilang mga ina or ang kanilang mga guardians, Panginoon, at siyang gamitin ninyo, Panginoon, na magturo sa kanila ng inyong salita, O Lord. Nawa sila po ay makakilala sa inyo at malaman po nila ang inyong kalooban upang yun po ang kanilang sundin, Panginoon. At bawat isa po sa amin, Panginoon, nawa ang maging ultimate na model namin, Panginoon, sa aming pamumuhay ay ang aming Panginoong Hesukristo. Kung paano siyang namuhay dito sa lupa, kung paano siyang magsalita, paano siyang kumilos, paano siyang magtrato ng kapwa, Panginoon, at kung paano siya magpasakop sa inyong kalooban. Maraming salamat, O Lord, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na makasunod po, Panginoon, sa halimbawa na ipinakita ng aming Panginoong Jesus bilang pagsunod na din po sa inyong kalooban, O Lord.
Purihin ka, Panginoon. Muli, binabalik namin sa inyo pinakamatas na papuri at pagsamba. In Jesus' name. Amen. Ayun, praise the Lord. Maraming salamat po at nawa ingatan tayo ng Panginoon sa maghapon na ito. God bless po mga kapatid.